Good day everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcome po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang araw po Ate Telly Hernandez, kapatid na Marjorie Almasar, kapatid na Shirley Kawili, Kumaring Ami Santos, Nanay Belen Olaes. Good morning po sa mga maaaga nating kasama ngayon sa atin pong live devotion. Samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan. Matatagpuan po ito in the book of Hebrews, chapter 13, verse 17. Ganito po ang ating mababasa. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulayan. Ang pamagat po ng ating pag-aaral, Beloved, let me give you this one charge. Love your pastor. Malapit na po ang Pastor's Appreciation Month. 2 buwan mula ngayon. At alam niyo po mga kapatid, it is always very awkward on the part of the pastor to discuss these things. At yung pag-usapan ng tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa pagpaparangal, tungkol sa pagmamahal sa manggagawa, ay laging napakahirap para sa isang pastor na talakayin. Pero gusto ko pong talakayin ito, hindi dahil gusto ko ng mga bagay na ito at wala ako ng mga bagay na ito, kung hindi para ibahagi na ang katagumpayan ng inyong lingkod, kung ano man yung mga bagay na narating ko na ngayon at naabot ko na sa ministeryo, ay bunga ng pagmamahal ng mga taong aking pinaglingkuran. Alam niyo po mga kapatid, I've been a pastor since I was 18 years old. 18 anyos pa lang po ako mga kapatid ay in-encourage na ako para tumulong sa simbahan bilang katulong ng pastor. And from being an assistant pastor, naging tapat po ako sa tungkulin na yon. I was encouraged by a lot of mentors. Ang unang-unang nag-mentor po sa buhay ko ay isang babae sa katauhan po ng kapatid na Deborah Malabuyo. Ito pong babaeng ito ay naging nanay-nanayan, kapatid, matalik na kaibigan. At alam niyo po na in my early years as a youth worker, as a youth leader, siya po yung nag-encourage sa akin. At yung encouragement ng kapatid na Didi Malabuyo ay nagtulak sa akin para akapin ang calling ng Panginoon sa ministeryo. Then the Lord gave me more leaders to mold me and to encourage me like Pastor Delfin Asi. Isa ho yun sa mahusay na manggagawa natin sa Pilipinas. Po, mga pastor na inilagay ng Diyos sa buhay ko para hamunin ako at alagaan ako, mahalin ako, at marami pang ibang mga manggagawa. At alam niyo po, nabanggit ko lang yung dalawang yun kasi pareho na po silang kinuha ng Panginoon. At bago po sila lumisan, may mga tagubilin at habilin po sila sa akin ng pagpapatuloy para sa ministeryo at tinupad ko naman po ang mga bagay na yan. Mga minamahal na mga kapatid, sa talata pong ating binasa ay hinahamon ang lahat ng mga kaanib ng simbahan to obey and to be obedient to the leaders. Mahalaga po ito Sabi nga po kasi sila ang nagbabantay sa ating mga kaluluwa. Ang mga pastor ay nilagay ng Diyos bilang mga under-shepherd ng ating dakilang pastol. Wala namang iba yon kundi ang ating Panginoong Hesukristo. In God's design for the Christian life, we don't roam aimlessly from one pasture to the next because binigyan tayo ng pastol. At ito po ay ang ating Panginoong Hesukristo. And under Him, may mga tinatawag na iba pang pastol. At ito yung pastor mo ngayon. Alam niyo po, may mga kaibigan akong pastor na madalas ay nakakakwentuhan ko. Humihingi po sila ng dalangin, ng advice tungkol sa kanilang mga ministry at tungkol sa mga personal nilang buhay. Madalas ramdam ko ang bigat ng kanilang mga pasanin kasi naging pastor din ako. And most of the things that they are
sharing with me, naranasan ko, na-experience ko. Kasi mga kapatid, sa loob ng simbahan, hindi lahat ng nandun ay tupa. Gaya nga po na sinasabi ng Bible, meron doong mga kambing, nandun din ang mga oso. Hindi po lahat ng, o mga lobo rather, no, wolves. In the church, hindi lahat sheep. May mga goats, may mga wolves, na kung i-analyze po natin, sila yung madalas ay nagiging kabigatan ng buhay ng isang manggagawa ng Diyos. At alam niyo po, ramdam ko yung mga hinaing ng mga manggagawa, hindi lang po sa mga pangangailangang material dahil hindi sila natutugunan ng kanilang simbahang pinaglilingkuran, kundi yung bigat ng loob na nararanasan nila sa mga mapanuwag na tupa. Meron pa mga tupa na wala namang sungay pero walang tigil ng kasusuwag sa kanilang mga manggagawa. Kaya po, kapag nakakarinig ako ng ganitong mga kwento, naiisip ko, napakapalad ko. Napakapalad kong pastor. At lubos akong nagpapasalamat dahil hindi lang po mga kapatid sa mga biyayang material. No, I would like to tell you this. When it comes to material things, I am blessed. Nando na po kami sa level na, opo, may mga utang ho kami, may mga binabayarang bills. Ang bayarin po ng bills dito sa Canada, wala namang katapusan yan hanggat may bahay ka, bayad ka ng bayad. At may bahay po kami na 25 years na babayaran, nakaka-4 o 5 taon ko pa lang po, di 2 taon pa hong babayaran yon. Gaano pa ho katagal yon? Pero mga kapatid, in spite of those things, I am now in a situation where I can say na I am fulfilled as a pastor. When it comes to my ministry, and I am also fulfilled as a husband, as a father, kasi po lahat ng aspeto ng buhay ng isang tao ay pinagpala ako ng Diyos. At iyon po ay bunga ng pagmamahal ng mga taong aking pinaglilingkuran. Ramdam na ramdam po ng inyong lingkod ang pagmamahal ng mga kaanib ng simbahang aking pinaglilingkuran. At hanggang ngayon, po, talagang alam kong mahal ako ng Winnipeg Unida Christian Church, mahal po ako ng Grand Prairie Unida, ng Fox Creek, ng Leduc, ng Calgary, at ng buong kapatiran po ng Canada. Ramdam ko po yun mga kapatid. Now, bakit ko binabanggit ang mga bagay na ito? Kung nakikita niyo po si Pastor Rowel ngayon na masaya sa pangangaral, na araw-araw po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, na hindi lang po minsan umaga, minsan gabi, no, halos araw-araw miya't-miya. Napakarami ko pong ministeryong ginagawa, pero nagagawa ko po ito ng masaya. Nagagawa ko po ito ng puno ng inspirasyon. Opo, may mga pagkakataon minsan nape-pressure ka, pero hindi kaya ng pressure na patigilin ang mga bagay na aking ginagawa kasi po ako ay masaya sa paglilingkod. At alam niyo po, ang isang pastor na inspired, ang isang pastor na puno ng pagmamahal ng kanyang mga kaanib ay makagagawa ng mga bagay na hindi niya inaakalang magagawa niya. Dahil napakarami niyang lakas, bunga ng encouragement at pagmamahal ng kanyang mga nasasakupan. So, mahaba na yung introduction ko. Punta po tayo ngayon mga kapatid sa mensahe. How to love your pastor. So, huwag mong tingnan muna yung katabi mo, huwag mong intindihin yung ibang miyembro ng simbahan, huwag po kayong magtuturo, huwag po kayong maghuhusga. Ang atin pong hahatulan ngayong araw ay ang ating mga konsensya, ang ating mga puso, ang ating personal na buhay, at tanungin natin ang ating mga sarili, mahal ko ba ang pastor ko? No. The next question is, how can we determine that? How to love your pastor? Narito po ang ilan, and I would like to enumerate. Kung ikay pastor at nakikinig ka sa akin ngayon, huwag ka na muna kumibo. Makinig ka na lang muna. Pero para sa mga miyembro po ang mensaheng ito. Para sa mga kabilang sa pinagpapastulan ng isang pastor. Ano ang dapat mong gawin para maipadama mo sa pastor mo na mahal mo siya? Number 1, mahalin mo ang kanyang pangangaral.
I want you to love his preaching. He may not be the most remarkable preacher you ever hear, but I cannot find a single text of scripture that suggests na dapat ang pastor ay remarkable when it comes to preaching. Si Pablo, hindi po siya ganun kagaling magsalita. Kaya nga po na ikukumpara siya kay Apolos, hindi po ba? Pero ano sabi ni Pablo? Si Apolos ang nagdilig, marahil ako nagtanim, si Apolos ang nagdilig, pero ang Diyos ang siyang nagbibigay ng pagbubunga. So ibig sabihin, wala pong mahinang pastor. Most of the time, mahinang tagapakinig lang. Wala pong pangit na mensahe. Minsan pangit lang yung nakikinig. Po? Minsan po meron tayong gustong marinig. At minsan kapag ang preaching ay hindi natin gustong marinig, ang tawag natin doon ay dull sermon. Minsan hindi na po malaman ni pastor kung saan siya lalagay when it comes to preaching. Kapag ang tono ng salitay monotone, tahimik lang, malumanay magmensahe, sabihin natin dull, monotone. Pero pag sumisigaw, katulad ni Pastor Ruel, ano ba naman ikang preacher yan? Parang laging galit. Ang tanong, saan kami lalagay? Hindi kasi ito ang gusto ninyo. Ang gusto ninyo, yung parang mga komedyante, si Rene Requiestas. No? Yung bang pag tumayo pa lang doon, yung itsura pa lang ng mukha, tuwan-tuwa ka na. Yun ang mga gusto ng mga tao ngayon. Yung ang sermon ay walang kasustansya. Ang sermon ay mga kwento ng teleserye. Ang sermon ay may kinalaman sa pagpapatawa. Mga kapatid, ang hirap makipagkumpetensya kay Vice Ganda. At marami mong mga pastor ngayon, pinipilit maging Vice Ganda sa pulpito para magmukhang katawa-tawa. Para lang mahalin ng kanilang mga miyembro. Mga kapatid, wag naman. Mahalin niyo ang inyong mga pastor for who he is, on how he preach. Po. Nakabasa po ako sa Bible ng maraming mga talata tungkol sa pagiging faithful. And I can tell you that nothing will encourage his deep study and prolonged faithfulness in the pulpit more than a people who love to hear God's word preach. Minsan kaya yung mga pastor nawawala na po ng ng gana, nawawala ng inspirasyon sa pagsasermon. Kasi pakiramdam niya hindi mahal ng kanyang mga pinaglilingkuran ang kanyang mga mensahe. Alam niyo, minsan tuwan-tuwa nga po ako hindi ko naman po intentional na minsan magkamali ng mga verses. Hindi ko po intentional na sadyaing maliin yung talata. Pero alam niyo mga kapatid, nangyayari po sa akin yon. Minsan yung 1 Corinthians nagiging 2 Corinthians. At minsan nagkakamali po ako ng gano'n, napagpapalit yung verse at saka yung chapter. Pero natutuwa ako sa mga tao na magme-message, Pastor, baliktad po, hindi po gano'n ang talata. Natutuwa ako kasi hindi lang sila nakikinig, ina-analyze at inaaral nila ang mga sinasabi ko because they love my preaching. Nakuha po. Ang katwiran ng iba, baka naman pag pinuri natin ang pinuri si pastor, lumaki ang kanyang ulo. Mga kapatid, huwag niyong problemahin ang paglaki ng ulo ni pastor kasi marami pong mga tao sa mundo at problema ng mundo na nakapagpapaliit naman ang kanyang ulo. Nakuha niyo po? Huwag niyo pong isipin na tataas ang ego ni pastor dahil napakarami sa mundong ito na ibinabagsak naman ang ego ni pastor. So bumilang ka na doon sa pupwedeng mag-angat ng kanyang ego kesa doon naman sa mga taong nagbabagsak nito. Huwag mong problemahin yun. Kung makakatulong ka nga sa pagtaas ng ego ni pastor, then praise the Lord. Kung makakabilang ka nga sa paglaki ng ulo ni pastor, then praise the Lord. Kasi po, hindi ganun ang mundo. Hindi ganun ang simbahan. Hindi ganun ang maraming kaanib. Most of the time, instead of them being an encouragement to the pastor on their preaching, sila yung tagabilang ng maling grammar, maraming tagabilang ng maling English, marami pong tagabilang ng maling text. At sa halip na mahalin ang preaching,
Number one, mga kritik. Hindi baliho sana kung ang magkikritik ay magaling magsermon. Hindi baliho sana kung yung nagkikritik ay nagbabasa man lang ng salita ng Diyos. Hindi baliho sana kung yung mga pumupuna ay mapagmahal talaga sa salita ng Diyos. Nakuha niyo po ang gusto kong sabihin. I love preaching. I love preaching. Pero minsan sa sobrang pagmamahal ko sa salita ng Diyos, baka nga minsan lumalampas din ako sa mga paraan ko ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero yun po yung inaral ko eh. Galit po ako doon sa mga pastor na palatawa na hindi naman bahagi ng salita ng Diyos yung ginagawa. Galit po ako sa mga prosperity preacher na wala nang isinermon kundi yung mga pagpapayaman, aasenso, mga pambobola sa miyembro. Galit po ako sa mga Pentecostal na speaking in tongues na wala naman pong basihan yan sa Bible. At hindi niyo po ako kayang pigilan doon. Ngayon, kung hindi niyo mamamahal ang inyong lingkod at ang kanyang preaching tungkol sa mga bagay na ito at nasasaktan kayo dahil galit ako sa kasalanan, galit ako sa pangangalan niya, galit ako sa pagsusugal, galit ako sa pagtaya sa loto, ang aking pong pwedeng sabihin sa inyo, humanap ka ng ibang pastor, huwag ka na lang maging kritik ng pastor na ito ngayon. Simple. Kung hindi ka napagpapala, lipat. Maraming simbahan. Pero hindi ka ginawa ng Diyos para maging tormentor ng pastor mo at lalo ng kanyang preaching. Amen? No? So, kapatid, ano naging contribution mo para kay pastor? Ano naging contribution mo sa kanyang mga mensahe? Na-encourage mo ba siya sa mensahe? Meron ba pagkakataon na nilapitan mo man lang siya? Naku, pastor, thank you ha. Yung message mo, tama sa akin. Pastor, thank you. Na-encourage ako ng sermon mo. Kailan? O kaya naman, nakikita mong may problema si pastor tungkol sa ganito, yung council. Pagkikismisan niyo si pastor, si pastor, ang pangit naman ng sermon. Pero kayong council, nagawa niyo bang alokin si pastor ng continuing education? O kaya i-encourage man lang si pastor, pastor, let us do a Toastmastering club o let us do a session para sa ganito, para ma-encourage yung pastor niyo. May ginawa na ba kayo? O binigyan man lang ng mga preaching tips. Kung kayo magagaling, edi sana ganon. Pero kung wala, no, mahalin mo kung ano meron siya. Mahalin mo yung mga bagay na nagawa na niya sa iyo at mga narinig mo sa kanya. That is the first point of this sermon today. Love your pastor's preaching. Amen? Yan. Tutuloy pa ba natin? Pangalawa, love his wife. Ayan. May mga asawa yung pastor. Kung binata, you can be a pastor's wife. Pero pag may asawa na, don't be. Diba? Pag may asawa na yung pastor, ang hamon po dyan, love his wife. Few things will encourage your pastor more than when you love the one he loves the most. Tandaan po ninyo na ang ating mga asawa ng pastor ay katuwang ng ating pastor. Yung mga asawa ng pastor na hindi binabayaran, hindi man lang madalas ma-appreciate ng simbahan at nakakalimutan na sa tagumpay ni pastor ay ang kanyang matagumpay na asawa na naglilingkod sa kanya. Yan po ang sikreto ng matagumpay na ministeryo ng isang pastor. Yung meron kang Freda na nasa likod mo lagi nagpapaalala, mahal, lumalampas ka na. Yung asawa na nagpapaalala ng mga bagay na nakakalimutan. Yung appointment, yung scheduled meeting, at kung ano-ano pa. Yung mga encouragement sa likod ng pastor na hindi nalalaman ng mga miyembro. Yung nagmamalansya ng mga kasuotan. Yung nagpapaalala ng gusot na buhok. Yung nagpapaalala ng kailangang gawin. Baliktad na kwelyo at kung ano-ano pa. Alam niyo po ba mga kapatid,
na yung pastor mo kapag aburido na tumayo sa pulpito, most of the time, ang dahilan nun, kung hindi asawa, anak. Pero kung kabilang ka, bilang miyembro ng simbahan, na encouragement sa asawa ng pastor, yung pastor mo nagiging inspirado. Amen? Hindi desperado. Remember that the wife of the pastor helps to carry his load, but is not paid for it. Kaya mga kapatid, hindi ako nag-asawa ng diakonisa eh. Ewan ko, kung hindi kayo miyembro ng aming simbahan, I don't know kung alam niyo yung deaconess. Meron po kami tinatawag na national deaconess. Meron po local, meron district, merong national deaconess. Yung po mga national deaconess, parang pastor na rin yon. Pero hindi po namin tinatawag na pastor kasi wala naman kaming pastor na babae. Pero yung mga national deaconess na yon, they function, they work. In the absence of the pastor, they can be the pastor of a congregation. Ang problema ito, pag nag-asawa si pastor ng diakonisa, ito ang problema. Pareho silang worker ng simbahan, di naman sila pwedeng hiwalay ng destino. So ano po mangyayari? Disadvantage yun. Ang akala ho ng pastor na kapag asawa siya ng diakonisa, advantage para sa financial. Pero most of the time, it is the root of the problem. Kukwento ko po sa inyo. Meron pong mga simbahan, maliit lang yung simbahan, walang kakayahang magsuporta sa pastor, binigyan pa ng asawa ng pastor na diakonisa. Minsan, si pastor naman, walang delikadesa. Sa halip na sabihin, huwag nyo na pong bigyan ng sweldo ang aking pastor, ang aking asawa rather, kasi naman po siya ay asawa ko. Kung meron po siyang itutulong sa ministeryo ko, hayaan nyo pong tumulong siya, pero wag nyo na siyang bigyan ng sweldo. Pero hindi ganon. Most of the time, dahil pareho po silang ordained, isang pastor at isang diakonisa, mandatory na kailangan silang bigyan ng support. Minsan nakakalungkot. Pareho naman yung ginagawa nilang mag-asawa, pero tigisa pa sila ng sweldo. Nakuha niyo po. Kaya tuloy itong mga miyembro, masama na ang loob. Ano ba naman yan? Palitan lang sila ni pastor paminsan-minsan sa pulpito eh. Hindi naman namin nire-request na ganun eh. Dapat si pastor nga yung linggo-linggo gagawa nun eh. Pero susweldohan namin yung asawa niya dahil diakonisa. Iba po yung case na ganun. Pag ganun, ina-encourage ko kayo, huwag nyo na nga sweldohan. Kasi asawa naman yan ng pastor eh. Minsan sa totoo lang, pabigat talaga. Lalo sa isang iglesyang nagsisimula lang. Magalit na kayo kung gusto nyong magalit sa akin. Pero kung hindi naman diakonisa ang asawa ng pastor, hindi ko pa sinasabing huwag niyong mahalin yung diakonisa. No, kasi meron naman talaga na mga tapat na naglilingkod. Pero alam niyo po, yung ministeryo na yon sa simbahan namin, failure yun. Failure yun. Kasi po, I don't encourage pastors, women as pastor. Kasi nga po, ganun ang mangyayari. Either way, problema yon. Pag nakapag-asawa yung pastora ng hindi pastor, pagdating po sa ministeryo, sabit din yun. Ewan ko kung naobserbahan nyo to. Kayong may mga pastor na babae. Ano ngayon yung asawa ni pastora? Kung hindi siya pastor, ano siya? Lalabas na pagdating sa simbahan, tungo lang ng tungo yung lalaki. That is not the design of God when it comes to leadership in the home and in the church. Sa iba nating araw pag-usapan yun. Si John MacArthur na lang kausapin ninyo kung bakit galit na galit si John MacArthur pagdating sa mga babaeng pastora. So, ang punto ko ngayon, ako napakalayo ng ating narating. Pero ang pinupunto ko ngayon mga kapatid, kung ang inyong mga pastor ay may asawa na hindi niya kabahagi sa ministeryo, mahalin niyo pa rin. Kasi po, ang aking asawa, si Sister Dang, simula po nang kami naging mag-asawa, hindi ko po siya in-involve sa ministeryo ng inyong lingkod bilang pastor. I want to spare her on the agony of the problems in the ministry. Minsan po itong problema. Kaya pag uwi nyo sa bahay, yung pastor at yung kanyang asawa parehong depressed. Kasi dala-dala nyo mag-asawa yung problema sa bahay. Dahil pareho kayong involved sa ministry. Sa amin po hindi nangyayari yon. Kasi po yung problema ko sa ministeryo, akin lang yon.
Kung pwede kong i-share sa misis ko, hindi ko po yun i-share para kampihan ako or para magbigay pa ng opinion na pag-aawayan namin. Kaya most of the time, isinisikreto ko na lang yun sa kanya. Kasi my ministry is my ministry. Hindi niya po yun ministeryo. At may ministeryo ang misis ko nang hindi kasama sa ministeryo ko. At yun po ay ang alagaan ng aking pamilya, ang aking mga anak, at ang inyong lingkod. Pero kayong mga miyembro, mabigat din ang mga ministeryo ng aming asawa, i-encourage nyo rin sila. Mahalin nyo po sila. At again, sasabihin ko po sa inyo, ang sikreto po ng pagiging matagumpay ng ministeryo ng inyong lingkod ay dahil alam ko na mahal ng mga miyembro ko ang aking asawa. Mahal po nila si Sister Dang. Nag-birthday po ang misis ko nung Sunday. Wala po kaming ka-idea na may mga grupo na naghahanda na para sa selebrasyon ng aking asawa. Alam niyo po mga kapatid, galak na galak ang misis ko sa nangyari. Pero hindi niyo lang po alam, galak na galak po ako. And I am so happy knowing that my members love my wife. Nothing fuels the pastor. Nothing encourages the pastor more than when you love the one we love. Amen? Pangatlo. Paano ba ito? Ay marami ito. Pangatlo, love his children. Alam niyo po mga kapatid, mahirap maging anak ng pastor. Hindi po ako naging anak ng pastor. Pero yung mga kwento ng mga naging anak ng pastor, mahirap ang buhay. Para po silang mga isda sa aquarium. Yung mga anak ng miyembro, pwedeng magpakulay ng buhok, magpatato, magpanipis ng kilay, magsuot ng ubod ng iksi, at kung ano-ano pa. Yung hindi anak ng pastor, pwede nilang gawin kung ano maibigan nila. Express themselves. Sing any kind of music they want. Pero mga anak ng pastor, hindi. Kasi pag yung anak ng pastor nagpatato, ano tingin ng mga miyembro sa anak ng pastor? Ba naman ikaya si pastor? Ba't pinayagan niya yung kanyang anak na magpatato? Naku, ano ba naman ikang gupit ng anak ni pastor na yan? Parang sangga nung gupit. Ang haba-haba ika ng buhok. Pag ang anak ng pastor ang medyo may kakaiba, umasa ho kayo. Katakot-takot na criticism yun. Katakot-takot na pamumula yun. Alam niyo po, recently meron ako isang pastor na nakakwentuhan na talaga namang dugong-dugo ang puso. Durog na durog yung kanyang puso. Kasi ang nagkamali yung anak niya eh. Nagkasala yung anak niya. I don't want to elaborate it. Alam niyo po, nung nagkamali yung anak niya, pati yung pastor kinundina ng simbahan. Minsan ayoko na, baka mapamura ako dito eh. Dahil minsan talaga naman nakakagalit. No? Pinagpahinga nila yung pastor. Tinanggal muna nila yung pastor. Mabuti sana mga kapatid kung ang approach ganito eh, pastor. Okay lang ho na may problema yung pamilya nyo, may problema kayo sa anak, mag-leave of absence muna kayo para maasikaso nyo ang inyong anak. Kami na po muna gaganap ng tungkulin ninyo. Pero wag kayo kayong mag-alala, pastor. Lahat po ng benepisyo na tinatanggap nyo sa church ay ipagkakaloob namin sa inyo dahil mahal namin kayo. At narito ho kami nakasuporta sa inyo. Pero alam nyo, hindi ganon. Ano po ang ginagawa ng mga board of demons sa loob ng simbahan? Magpupulong. At ano ang pagpupulungan? Nako, ano yan? Hindi magandang patotoo. Makakasira sa ating reputasyon. Ang ginawa ng anak ni pastor ay karumal-dumal. At si pastor ay kinusinti ang kanyang anak. Palitan na natin si pastor. Pasensya na kayo. Pero ito po mga kapatid ay isang pagpapakita ng walang pagmamahal, ng kawalang pagmamahal sa inyo pong manggagawa. Ang tanong, sino bang hindi nagkakamali? Pag ang anak mo naging adik, kanino ka tatakbo para humingi ng pagpapayo? Di ba kay pastor? Pag ang anak mong dalaga na buntis, kanino ka tatakbo? Hindi ba kay pastor?
para hingi ng panalangin. Paano kung kay pastor mangyari yon? Saan siya tatakbo? Oo, meron kaming Panginoon. Oo, doon kami sa Panginoon hingi ng tulong. Pero hindi ba dapat reciprocal yan? Dapat ganun, give and take ang relasyon. Kung gusto mo lumago bilang kaanib ng simbahan, palaguin mo rin si pastor sa pamamagitan ng pagpapadama ng pagmamahal sa kanyang mga anak. There was a time sa buhay ng aking anak na si Yenyen. Alam niyo po yung anak ko si Yenyen, nung maliit yan, hindi ko na sabihin ko saan simbahan lumaki si Yenyen. Alam naman yun ng mga nakikinig. Mahilig magtatakbo yan. Sino bang bata ang hindi ganon? Ito pong si Dang, ito pong aking may bahay, sanay na po yan. Pag iniupo yung mga anak ko sa simbahan, nakapirmi po yung mga yan. But there was this one point, bata. Tumakbo si Yenyen. Nakita niya ako sa pulpito, sabi niya, "Tay!" Nagtakbo po siya. Alam niyo po, nakita ko. Yung isang miyembro ng simbahan. May katungkulan pa man din. Dinamput yung anak ko po. Dinamput yung aking anak. Dinala po doon sa kusina. Tapos doon po inilagay. Nasa pulpito po ako, kitang-kita ko yung kanyang ginawa sa anak ko. Pagkatapos po noon, bumaba ako sa pulpito. Nung tapos na ang pananambahan, sarilinan, pinuntahan ko po yung taong yun. At ito po ang sinabi ko sa kanya. Wag na wag mo nang gagawin uli-uli yung ginawa mo sa anak ko. Wala kang karapatan na gawin yan sa anak ko. Alam niyo mga kapatid, walang pinakamasakit sa puso ng isang tatay, lalo na ng pastor, yung makikita mo ang kawalan ng concern ng mga kaanib sa anak namin. There will always be a silent pressure on every pastor. It can weigh on him like a bag of wet cement. Opo, hindi lang kayo ang inaalala, hindi lang yung mga miyembro ang inaalala ng mga pastor. Inaalala namin yung sarili naming pamilya. Siguro nga po, mas mainam sa ministeryo ang nagsosolo, yung walang pamilya. I don't know kung yun nga po effective. Pero alam niyo po mga kapatid, ako po bilang pastor, bilang lingkod ng Diyos, nakita ko po na ang karanasan ko sa pagpapamilya ay naging epektibong pagkatuto at naging means ng aking learning na naibabahagi ko naman sa kongregasyong aking pinaglilingkuran. Kung binata ako, paano ako makapagpapayo sa mga buhay may asawa? Kung ako'y binata, paano ko papayuhan yung problema ng relasyon ng mag-asawa? So, ibig sabihin talagang dinala ko ng Diyos sa ministeryong magkaroon ako ng asawa, magkaroon ako ng anak, dahil ito ang ginagamit ng Diyos para maging epektibo ako sa pangangaral at pagpapayo sa aking mga miyembro. Kaya, again, madalang naman, at yun lang po ang natatandaan ko na ginawa ng miyembro sa anak ko. Yung bitbitin si Yenyen at itapon sa kusina. Pero aside from that, nakita ko po na ang lahat ng mga miyembrong pinaglingkuran namin, minahal ang mga anak ko. Alam niyo po, pagdating ng Pasko, kahit po walang regalo si pastor, basta yung mga anak ko. Kahit po walang appreciation si pastor, basta yung mga anak ko. At alam ko po na ganon ang mga miyembro ng aking mga pinaglingkurang simbahan. Kaya kung ano si Pastor Rowel ngayon, dahil yon sa pagmamahal ng miyembro sa aking asawa at sa aking mga anak. Mga kapatid, alas 8:04 na po. 35 minutes na po ako nagsisermon. So, ipagpapatuloy po natin ito. Bukas Friday naman, bukas nating tapusin. Kaya kung meron kang miyembro, kilalang miyembro na reklamo sa pastor, ang gawin mo, itag mo siya dito. Yung video na ito, i-share mo sa kanya. Ano? At kung may pastor ka, at mahal mo yung pastor mo, share mo rin sa kanya to. No? Dahil para sa kanya, makaka-encourage ito. At may part 2 ito bukas, sundan nyo uli. O kaya naman, i-encourage nyo yung iba na manood nito. Kung meron nga kayong small group, at leader ka ng small group, play nyo ito, panoorin nyo ito, tapos gumawa kayo ng reaction. Napakaganda pag-usapan ito kaysa kung ano-ano pinagchichismisan ninyo eh. I-play nyo ito sa small group and then maggawa kayo ng mga reactions. Makikita nyo, effective, magandang discussion.
Oh. So, again, pasensya na kayo. Pag ganito ang mga topic, medyo emotional ang inyong lingkod. Po, ayan, sabi ni Ate Mirna Sapitan, kilala niya si Ate Didi Torres Malabuyo, kasabayan niya siya sa UNIDA. Opo, si Ate Didi ay isa sa bayani ng pananampalataya ng buhay ko. Po, talagang, by the way, nasa Amerika po ang kanyang buong pamilya at yung kanyang 3 anak, si David, si Daniel, at si Buboy. Yan. So, shout out sa kanyang pamilya at kay Kuya Dan Malabuyo, yung kanyang dating asawa. So, purihin po ang Panginoon at dadako po muna tayo sa panalangin. Again, may part 2 ito. Kung nagandahan kayo sa mensahe, abangan nyo po bukas yung part 2 ng atin pong pag-aaral na ito. So, ayan, magandang araw. Tayo po idudulog sa panalangin. Magbabasa po ako ng ilang prayer request. So, panalangin po natin ang Tatay David Marasigan. Nakalabas na po siya sa hospital. Sana po ay patuloy siyang makaranas ng iba yung kalakasan. Panalangin po natin ang kapatid na Pastor John Ocol, ang sambahayan ni Ate Heidi Mejia, ang mag-amang Egay at Clarito Cuadra. Pag-pray po natin si kapatid na Oji Ramos, si Ate Galo Tonggian, si Ate Mayet Rodriguez, si Ate Tessie, si Ate Myra, si Kuya Elmer Paredes. Pagpalain po sila ng Panginoon. Ang pamilya po ni Ate Mirna Sinfuente, si Kuya Nestor, si Ai, si Lolo Abe, si Jules Masalunga, ang pagdadalang tao ni Jonah Adaw, si kapatid na Debbie ng Grand Prairie at ang kanyang karamdaman, ang kapatid na Boyet Sanchez, si Kakang Lole Atanasio, si Kuya Bobby Marasigan, si Nanay Puste Paredes, si Nanay Tateng Sarial, si Nanay Anchang at si Tatay Bitoy Rodriguez, si Nanay Elong Santarin, si Nanay Engay Hinido, si Nanay Elisa Capillar, si Nanay Honor Santarin, si Nanay Pasing at Tatay Eleno Silla, si Kuya Ikoy at si Ate Gaying Ramos. Patuloy na kalakasan po ng katawan para kay Ate Nita at kay kapatid na Conrado Hinido, mga magulang po ni Ate Ellen Estopase. Patuloy pong kalakasan kay Nanay Hema De Castro, kay Ate Lita Cadabedo, kay Ate LV Paredes at kay Kuya Pedoy De Castro. Patuloy pong kalakasan kay Tatay Omar at kay Nanay Dadeng Garcia. Sa sambahayan po ng kapatid na Tess Asturias, kay Nestle, kay Jesser, patuloy pong pagpapala ng Panginoon. Patuloy din pong kalakasan kay Nanay Lolit Ruperto at yung kanyang eye surgery. Patuloy pong panalangin para kay kapatid na Tess Manuel, sa akin pong mga kapatid, kay Lando, kay Emma, kay Len at sa kanilang mga asawa at mga anak. Ganon din po kay kapatid na Betty at Kuya Nick Bautista, pag-iingat at kapayapaan ng puso't isipan. Patuloy na pagpapala ng Diyos para kay Marjorie Almasarat ng kanyang sambahayan. Panalangin niya po ang papel ni Mariby papunta ng US at ang kalakasan para kay Maricar. Patuloy pong dalangin para sa successful operation ng uncle ni Mary Jane de la Cruz. Patuloy po na pagpapala, kalusugan sa mga magulang ni Ate Laila Lontok. Ang patuloy pong pag-ayos at pag-normalize ng blood pressure ng kapatid na Febay Santos at patuloy pong kapayapaan ng puso sa kanyang bagong normal sa pagtatrabaho. Patuloy din pong pagpapala at kagalingan sa kapatid na Felix na pamangkin ni Kuya Bert Castillo. Patuloy pong kagalingan kay kapatid na Mirna Gonzales, kay Ariana na anak ni Lee Asturias Hodril, ang tuhod po ni Ate Marie Cruz, ang Nanay Oleng Purifikasyon, dalangin ni Nanay Belen Olaes, ang patuloy pong pagsubaybay at pag-iingat sa hanap buhay ni Ate Ruby Bilang at ni Kuya Dani, ang building project ng Cagayan de Oro Unida Christian Church, patuloy pong dalangin ni Diaconisa Chares Villacrucis, Cogalito, at ang pamilya po ni Ate Myra Paredes sa Pilipinas, patuloy po nating ilapit sa Panginoon. Ganon din po ang kagaling at kalakasan para kay Sidlak Reyes na nagpapakimo ngayon. Ito po'y panalangin ni kapatid na Tess Castillo. Marami po kayong mga request at alam ko po na
nais niyong ilapit sa Panginoon, hindi ko na po maisa-isa, tayo po ay dumulog sa Panginoon para sa panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, lumalapit po kami sa iyo, idinudulog po namin ang patuloy na dalangin para sa kagalingan ng amin pong mga pisikal na pangangatawan. Dinadalain ko po sa iyo ang may mga karamdaman. Inaalala din po namin ang kapatid na Evelyn Esguera na ngayon ay nasa Alberta University Hospital dahil sa mild stroke. Kasama po ng marami pong dalangin sa karamdaman, idinudulog namin po siya sa iyo. Samahan mo po ang mga daing ng aking mga kapatid, ang patuloy na pagsamo ng iyong mga anak. Kung may mga bagay kaming nalimutan, may mga bagay na hindi nasambit ng aming mga labi, alam po namin na lahat naman ng ito ay alam mo. Sa iyong mga kamay, itinatagubili namin ito, pagpalain mo po silang lahat, Panginoon. Maasa po kami na ikaw ang siyang tutugon, sasama sa mga kahingian ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Ayan. So pangako, bukas po itutuloy natin ang mensaheng ito at I hope ay makasama pa namin uli kayo o makasama ko pa rin kayo sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Good morning kapatid na Lani Tulagan. Welcome sa Tinig ng Pag-asa. Kapatid na Vanji Magnaye, kapatid na Marjorie Almasar, Maribeth Eusebio, Kuya Rodante Kerubin, Ate Evelyn Cameros, Nani Belen Olaes, Ate Telly Tibayan, Emil Magnaye, Sara Colina, magandang araw, at kay Fred June, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na David Sarte Manipol, kay Kuya Pedoy de Castro, at kapatid na Gina, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Ate Nelia Ramos, magandang umaga po sa inyong lahat. Ate Agi Victa, Tita Myra Paredes Libertino, gayon din po sa mga kapatiran sa Aristocrat Restaurant, magandang araw po. Kuya Larry Montillano, kapatid na Ces Garcia from Arayat, Pampanga, magandang araw po sa inyo. At Jaconisa Chares Cogalito, magandang araw. Kumaring Ami Santos, ayan, sabi niya, thank you for the enlightening message. Magandang araw po. Ate Cording Ligaspi, pagpalain kayo ng Panginoon. Magandang araw. Ate Leti de Castro Purificacion, magandang araw po. Si Ate Cording from Salawag, ayan. Kuya Eddie Boy Sauler, magandang araw po sa inyo. Ate Laila Gonzales Lontok, kapatid na Olive Andamo, magandang araw. Kay Laila Presa, magandang araw. Kay Ate Mirna Sinfuente, kay Carolina Bukiran, kay kapatid na Olive Andamo, magandang araw po. At happy birthday po sa inyo. Ganon din po kay Joy Reyes, kay Ate Neneng Sintos, kay Pastor Albert Lopez, kay Ate Marie Cruz, kay Eric Advincula, kay Kuya Eric Maines, kay Echi Bartolome, kay Ate Agi, nabanggit ko na, kay kapatid na Tetey Advincula Silla, magandang araw at pagpapala sa inyong sambahayan. Ate Febay Santos, magandang araw po. Marivi Frias, Kuya Emil Serrano, Ate Telly Hernandez, Annalisa Bubiles Mendoza, magandang araw kapatid. Ate Neri Cabral, Ate May de Guzman Atanasio, at kay Agnes Causaren, kay Ate Delia Magkawas, at kay Kuya Ban, at prayer po para kay Andre na sana mabigyan na siya ng appointment for interview and medical sa US Embassy Manila. Ayan, sama po natin sa prayer si Andre. Kay Tita Castillo, magandang araw. Kay Kuya Cesar Sanchez, kay Armina Cerojales, yan, magandang araw. Yan. Antay po namin ni Fred June ang part 2 bukas. Okay po. So, ayan. Hanggang bukas na lang po muli mga kapatid. Biyernes. See you tomorrow. Yan. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.